Hello mga ka-antrep! Good evening po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Kumusta po kayo? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at bago pa lang po sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify po kayo every time na may mga bago po tayo na-upload na video. So ngayong gabi mga ka-antrep, past 12 na po na madaling araw at katatapos lang namin i-prepare, tinesting, at ipapacking na itong ating solar setup na in-order na isa nating ka-antrep bound to north po ito, no? Sa bandang north ng Palawan mainland. So, tinesting na namin ngayon at ipapakita ko po sa inyo itong ganitong klaseng solar setup na mura at gumamit po kami ng automotive battery. Ito po. So, ito ay 6SM na Primera brand. Meron din kasi before or minsan kapag hindi available itong Primera is gumagamit kami ng Motolite. So, for now, ang Primera ang ginamit namin kasi medyo mas mura siya. At the same time, maganda din naman ang quality niya. So, ipapakita ko po sa inyo itong setup na ganito kasi sa totoo lang mga ka-antrep, pag like umorder tayo or nagpa-install or nagpa-setup tayo ng talagang pang solar, electricity, yung mga open grid talaga ng mga kumbaga pang mga high-end na klase ng mga solar electricity setup is medyo mahal siya. So, itong ganitong klaseng setup, medyo mura na at the same time, so parehong performance lang naman. At based on our experience, parang mas longer yung life nitong ganitong klaseng battery, automotive battery, at ng ganitong klaseng setup. So, para po sa mga hindi nakakalamat, sa mga interesado at sa mga curious, kung bakit nakaganito, kasi siniset up na po namin ito, siniset up na ni Ray, para pagdating sa mga clients or sa mga customers, gagamitin na lang nila. Hindi siya kalat-kalat, kagaya nun, halimbawa, nakaset up. so kagaya niya, ng mga ginagamit namin na nakaset up na, ibig sabihin, ready to use na siya. So, ganito ang ginagawa namin. So, ganito rin ang ginagawa namin mga ka-antrep para doon sa mga gustong magkaroon ng solar electricity na mura nga at the same time, gagamitin mo na lang. Kasi kapag nagpa-install talaga kayo doon sa mga malalaki or sa mga kumpanya talaga, medyo mahal siya mga ka-antrep. Kasi sa pagkakalam ko and according sa source ko, sa research ko is 100,000 per 1,000 watts na solar electricity setup. So, simulan natin mga ka-antrep. Ang ginagamit namin dito na clip is itong talagang malaki. Actually, meron pang mas malaki dito. Kaya lang hindi siya available at saka masyado na siyang matigas. So, sa mga walang idea or sa mga baguhan pa lang, always na ang red is positive yan siya at ang black is negative. So, itong red, mo lang yan siya, i-clip dito rin sa red na ulo ng battery. Yan. And then itong black, dito rin sa black. Kung walang black, kagaya nito mga ka-antrep na red, meron kasi naka-indicate yan. Ito, pakita mo. Negative, yung ganito. Yan. Yan siya, negative. Doon kasi is, ayan siya, plus. Ibig sabihin, positive siya. Tapos, ito siya, yung sa positive na na ulo ng battery is mas malaki compare dito sa negative na ulo ng battery. So, ayan. So, tingnan nyo mga ka-antrep, ito, hindi pa siya gumagana, itong controller, wala pa kasi hindi pa nag-work yung battery natin. So, try natin na i-clip na ito. Ayan. So, ibig sabihin, working na. Ito yung mga ka-antrep kasi na-charge na ito siya. So, ito yung voltmeter na kasama ng setup na ito. Ito yung magdi-determine sa charge ng battery. Ang kagandahan lang kasi nito, kaya nilalagyan namin ito mga ka-antrep is mamomonitor mo yung karga o kumbaga yung kuryente mo. So, kung kailangan mo na bang magtipid, halimbawa tag-ulan, sunod-sunod o maghapon ng ulan, tapos mababa na yung karga ng battery mo, pwede mo siyang tipirin. Halimbawa, hindi ka muna mag-electric fan or bawasan mong haba ng paggamit ng TV. So, ito mga ka-antrep, ito ang kasama ng setup namin na TV. Ayan siya. Dito namin pinwesto, wala doon kasi maikli yung aming cable, tapos wala akong USB na pagtitestingan ng nitong TV na nag-work talaga siya. At saka, nandito kasi ang GSAT para matesting na rin yung connection niya sa GSAT. So, kaya siya nandito. So, ibig sabihin mga ka-antrep, itin natin ang voltmeter na pinag-usapan natin kanina na ito yung mag-determine ng karga ng iyong baterya. So, ibig sabihin, kung halimbawa, maghapon ng ulan or mababa na yung percentage ng battery mo, pwede mo nang tipirin. Huwag ka muna mag-TV, halimbawa, or bawas ang electric fan. So, pinakita ko lang na work yung ating TV. Doon lang siya nakapwesto kasi hindi siya matitesting dito nag-work kasi maikli yung aming cable para sa GSAT. And then, kasama din dito mga ka-antrep is itong electric fan. Ayan siya. Nga pala mga ka-antrep, itong battery na ito is, free na yung solution niyan. May solution na ito, itong 6SM. Is 9 liters ang solution na nilagay dito kanina. And then, chinarge na rin siya. So, kasama ng setup na ito mga ka-antrep is ito pong electric fan na DC rin. So, din siya, pang solar. Itong kuryente na ito, may mga dinugtungan ito siya, ginawa ni Ray.
may dinugtungan dito sa wire. Kasi, yung kasama ng wire kasi ng TV, maikli lang. So, dinudugtungan niya ni Ray para maging mahaba. Para halimbawa, kung saan ipwesto ng customer o kung saan ipwesto ang inyong mga electric fan, pwede siya from doon sa battery kasi humaba na siya. Kasi, kung tutuusin, ito lang mga kantrip yung kasama ng wire. Halos 1 metro at kalahati lang siya. So, dinugtungan ni Ray ng halos 2 metro. So, direct na ito mga cantrip, since DC siya, ganun din itong plug, pwede natin i-clip dito kahit saang banda na kahit saang banda na parte ng pinakamalaking clip, yan sa main sa battery. Yan siya, work na yan siya. And then, on lang natin to. Ito, naka-on na yan siya. Okay, try natin. Alright. Okay, number 1. Number 2. Number 3. Actually, ang lakas ng mga ka-antrep. Sobrang lakas. Para din siyang 220 volts. So, itong electric fan na itong mga ka-antrep, matipid din siya. Talagang decide ito pang solar or pang battery kasi 12 watts lang siya. Pero malaki na. At ang lakas, nakita nyo naman at narinig kanina yung hagunos ng ng hangin. Setup na itong mga ka-antrep, ang kagandahan doon, di ba problema natin kapag nag-brown out. So, pag nag-brown out, low bat ang cellphone mo, hindi ka makakapag-charge. Pero kapag may solar electricity ka, ito, sinasamahan na rin namin ng cellphone charger. Itong cellphone charger na ginamit namin ngayon is yung waluhan yung kanyang outlet, kumbaga yung kanyang saksakan na USB type. Tapos, ito naman, ito talaga yung, bawa, isa lang gagamitin mo, ito siya, at yung mga old model na mga charger na bilog. Pero kung halimbawa, marami, sabay-sabay, so pwede ka dito mag-charge. Ayan siya. Yan, working yan, umiilaw. So, testing natin mga ka-antrep, pag-charge, i-focus mo. So, iti-testing natin mga ka-antrep yung charger na yan. Tignan nyo, 18% at naka-red na siya. So, charge natin dito. Ayun. Wala yung red at nag-indicate na yung pag-charge. Tapos, tumunog naman, di ba, nakita nyo. And then, ito, titesting din natin ito, yung nakahiwalay. Tanggalin ko muna. So, ito, yung port na to, saksak natin dito. Ayan. Lubat na daw. Ayun. Narinig nyo naman tumunog. At the same time, ayan, nag-indicate na yung charging yung battery. Ayan siya. And then ito, makikita nyo mga country po. Ayan, gumagalaw siya, diba? Yan. Ibig sabihin, nagcha-charge na siya. At ang kagandahan kasi nito, walo na yung saksakan. So, kahit na magsabay-sabay kayo mag-charge, lahat kayo sa bahay na low-bat, pwede kayo mag-charge ng sabay-sabay. Okay? And then, ang kagandahan pa nito mga ka-antrep is, ang pinaka-ano kasi namin dito, ang pinaka-market namin dito kasi is free ang pag-assemble or pag-setup. Kasi sa totoo lang mga ka-antrep, kapag nagbayad ka, magpa-setup kang ganito, di ba, ultimo nga lang magpaikot ng plato ng GSAT para sa signal, magkanong bayad? 800, 500 to 1,000. Pero ito, ginagawa namin, si Ray ang nagsisetup, free na siya kasi sa amin lahat yung mga materyales. Ibig sabihin, pagdating sa inyo, gagamitin nyo na lang. So, naka-frame na rin siya ng ganito. Ganyan, free na rin yan kasi mga retaso ng mga pinagamitan namin. Po-provide namin lahat ng materials para pagdating sa inyo, gagamitin nyo na lang. Naka-setup na siya ng ganyan. Hindi na siya hassle kasi may mga switch na rin siya mga ka-antrep. Sinet up na rin yung kanyang mga switch. So, since itong setup na ito is designed for 6SM na battery at 100 watts na solar panel, so ang request ni customer or ni client is 6 na solar bulb ito. So, itong mga solar bulb na ito mga ka-antrep is mga 1.5 watts lang ito siya, pero maliliwanag kasi yan siya, mga LED siya. Oh. Ayan siya. So, 6 na bulb, of course, may mga socket, rubber socket yan. Design na rin para kung ilagay ninyo outdoor, so wala na siyang problema. So, bawat switch na ito mga ka-antrep is mayroon niyang talagang mga ilaw. Try natin. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, diba? Ang liwanag. Ang ganda. Alam niyo mga ka-antrep, yung itong ganitong klaseng mga bulb, doon kasi sa bahay namin, doon sa isang bahay namin, since 2016, ito na yung mga ilaw namin, pero mga hindi pa kami nagpapalit. So, kumbaga, subok na namin yung, patayin ko muna kasi masilaw. Ibig sabihin, subok na namin yung quality ng na ito, ng mga bulb, na matibay siya, matagal mapundi, matagal masira. Kaya ito na rin yung mga ginagamit namin. Although hindi naman ako nag-endorse dahil hindi naman ako endorser nito, pero yun na yung ginagamit namin kasi based on our experience nga, mas makakatipid kayo kasi matagal siya masira or mapundi. So since mga ka-antrep may mga bulb na ito ginagawa ni Ray kasi, sinasamahan na rin niya ng wire, kumbaga nakaset up na rin yung mga wire, itong mga wire na to, na iba-iba ang haba.
So, 6 din siya na klase or 6 din na haba ng mga wires. Ito, yun siya. Sinadya talaga itong mga ka-antrip na iba-iba ang sukat kasi hindi naman namin alam kung saan-saan nyo ilagay itong mga bulb na ito. So, nakadesign yan. Ito, may maikli, pang loob ng bahay. May mahaba, may mas mahaba, may mahabang mahaba para kung ilalagay nyo man siya doon sa labas ng bahay or gawin nyo mang ilaw sa gate or so kahit na saan. Kaya, ready to use na yan siya. I-ano na lang, i-straight na lang at ipwesto kung saan nyo man gustong ipwesto na parte ng inyong kabahayan or ng inyong compound. So, lahat ng connection mga ka-antrip nandito na yan, sama-sama na yan dito sa ating junction box. At ang kagandahan mga ka-antrip, ito po palagi ko rin palagi ko rin nire-remind sa mga nagtatanong or sa mga gustong pa-set up ng solar electricity kasi minsan may nagtatanong kung pwede bang wag na lang lagyan ito para makabawas sa presyo. Actually, hindi naman ako eksperto pero sa pagkakalam namin at sa ginagawa namin at sa experience namin, napaka-importante mga ka-antrip ng controller para sa mga ganitong klaseng electricity or ganitong klaseng set. Kasi ito ang magkukontrol sa kinakarga ng solar panel papunta sa battery para kapag limbawa puno na siya mismo ang magkukontrol na enough na kumbaga ang ipapasok na supply ng kuryente or i-imbak ni solar panel na kuryente dito sa battery para hindi siya mag-overcharge. Kasi kapag walang controller, hinayaan mo lang siya na mag-charge, may tendency na ma-overcharge si battery, madali siyang masira, or worse doon, puputok siya, madadamay pa yung inyong mga ibang appliances like electric fan, PV, GSAT nyo. So, yun, mas doble gastos, diba? So, para maging safe tayo, kailangan talaga may controller. So, dito sa controller, mga ka-antrip, since ito nga yung nagkukontrol ng pagkarga ng solar panel sa battery, dito naman natin makikita yung percentage niya. So, simple ito mga ka-antrip na ma-monitor mo yung karga ng iyong battery para sa paggamit mo. Tulad yan ngayon, 100% siya. Pero ito talaga, more on ang performance niya nito at ang babantay natin dito kung nag-charge yung ating solar panel. Kasi kapag nag-charge yung mga ka-antrip mo na sa labasan or araw ngayon, tapos nag-charge, tumatakbo-takbo ito siya. Ito makikita nyo, tumatakbo-takbo yan siya. Okay? And then, syempre, ito, kung magtataka kayo, itong mga itong mga kuryente na ito or mga wires na ito, medyo mas maliit siya compare dito kasi ito yung pinaka-direct papunta naman dito sa ating solar panel. Okay? Ito mga ka-antrip, marami ng mga umorder sa atin ng mga ganitong klaseng setup. 6 SM na battery into, ang ka-match niya po is 100 watts na solar panel. So, ito siya, ganito kalaki, ang solar panel. So, hindi po siya basta-basta na makakapagpalobat kahit na magbabad pa kayo ng electric fan at PV at kung ano-ano pa during summer or kung maganda ang init or sikat ng araw. Pero syempre, kagaya nga ng pag mga may nag-i-inquire na sure na ba yan na hindi maglulubat 24 hours, kumbaga kahit gamitin natin yan, hindi ko naman yun ma-assure or hindi namin ma-assure kasi depende yun sa paggamit nyo po. Kasi kaya nga tayo may voltmeter na nilagay dito, kaya mayroong indicator dito ng pag-charge para alam nyo or ma-monitor nyo. Kasi kapag tag-ulan naman, saan naman kukuha si solar panel ng energy na i-imbak niya doon sa battery, diba? Kasi hindi siya makakapag-charge. That's why, importante na mayroon tayong voltmeter na nilalagay para ma-monitor nyo ang karga ng inyong battery. Pero I can assure you mga ka-antrip na kapag summer, pag mainit, talagang hindi kayo malulubata kasi diba sobrang init, sobrang kumbaga pag gusto ka talaga gamit ng kuryente na mas makakatipid ka. Imagine mga ka-antrip, kapag nag-brown out, meron kang ilaw, meron kang electric fan, diba? Meron kang charger. During summer, masisave mo na ang iyong kuryente galing sa mga Paleco, Meralco, or kung ano-ano pang mga source ng energy ng electricity, diba? Kasi pwede mo na ito siyang gamitin sa PV, electric fan. Kumbaga, ang gagawin mo na lang pang emergency tuloy or kung gusto mo magtipid, yung pang yung pang kuryente na talaga kasi ito, pwede mo na siyang gamitin na yun na talaga ang pang araw-araw niyo. Okay? So, sa lahat po ng mga interesado at sa mga may katanungan, ang dami mga ka-antrip natin na mga gustong umorder ng mga taga-probinsyano o taga-malayo. Ang masasabi ko lang po, dahil po ito, medyo sensitive po itong solar panel at medyo mabigat po ang battery, ang pwede po siguro natin gawing setup is itong frame lang at saka itong mga connection lahat. Since itong wire naman galing dito sa pinaka-main junction box is madali na lang ikabit dito sa solar panel. So, pwede na lang siguro namin ituro yun sa inyo online. At ang pwede namin ipadala is itong setup na ganito. Pwede kayong bumili sa inyong mga lugar ng mga solar panel at battery kasi mahirap po ito ipaship. And then ang battery ganun din. Since available naman yan halos kahit saang lugar ang battery at saka solar panel, yun na lang yung i-provide nyo kasi madali lang siyang i-connect yung
battery at saka solar panel dito sa setup. Hindi lang naman kasi nagsisetup ng ganito. So, yun na lang yung gawa namin ng paraan para doon sa mga interesado talagang umorder. At nga pala mga ka-Antrip, itong setup na ito is worth 25,000 po ito. Mayroon po tayong available na ibang setup na mas mura. Depende po palagi doon sa kailangan nyo. At depende doon palagi sa prefer ninyo or sa inclusion ng setup na ganito. Siyempre, kung mas mura, mas maliit ang battery, mas maliit ang solar panel, kumbaga, kung hindi nyo palalagyan ng electric fan, hindi nyo palalagyan ng TV, mas mura siya kung mga ilaw lang talaga. Tapos, halimbawa, ang bulb nyo is 4 lang, 3 lang, mas mura siya. So, depende palagi doon sa kailangan nyo at saka sa inclusion ng setup na gusto nyo. Ito nga pala mga ka-Antrip, kung di ko na makalimutan. Itong wire po na ito, nakasama mga ka-Antrip na nakakonect na rin siya dito sa ating main junction box is connector po ito ng GSAT at saka ng TV. So, ito siya mga ka-Antrip para doon sa mga kagaya ng may order na ipapadeliver on next month na portable. So itong dilaw para ito sa connection ng portable to TV. And then itong kabila naman is para sa TV at GSAT. Kaya sinama na namin ito dito para gagamitin na lang talaga ninyo pagdating po sa inyo. So yun na mga ka-Antrip, sa may mga katanungan message na lang po kayo or comment na lang po kayo sa video natin para doon sa mga interesado talaga at sa mga gusto pong magtanong regarding po dito sa ating solar setup electricity. So, yun na mga ka-Antrip. Maraming pong salamat sa patuloy po ninyong panonood ng ating mga videos. At ito nga pala mga ka-Antrip, dagdag din namin to kumbaga sideline aside from our motor parts business. So, ito is nakalinya din siya sa amin kasi may mga binibenta rin kaming mga ganito, solar bulbs, at saka ganyan, available din kasi yan sa store. So, para siyang extra income din sa aside from our motor parts business. So, sa mga interesado po sa motor parts business, meron po tayong mga videos at mga tips tungkol po sa motor parts business at tungkol naman dito sa solar electricity. Sundan niyo po yung iba natin mga videos, previous videos po about solar electricity. Baka interesado po kayo at kung gusto niyo pong umorder. Ang ingay na ng mga aso madaling araw na. At ako wala na ako, halos energy, inantok na talaga ako. So, tatapusin na natin to dahil i-deliver na ito bukas. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe, click nyo na po yung subscribe button at huwag niyo pong kalimutan na notification bell para ma-notify po kayo every time na may upload tayong bagong video. At shout out po sa Galon family from Rojas, Palawan at i-deliver po ito bukas doon sa Rojas. And shout out din sa Listo Moto, Motor Parts and Accessories, Uno Motorcycle Parts and Accessories, Tita Pam Sari-Sari Store sa Calatagan, Batangas at sa lahat nagpapa-shout out. Next time naman po dahil nakalimutan kong i-listahin yung mga pangalan dahil tayo ay nasa madaling araw na ngayon. So maraming pong salamat mga ka-Antrip. See you on my next video.